Hello guys, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And also, kasama ko ang ating panibagong moderator ng ating channel. Okay, Kai? Magpakilala ka na. Hello guys, I'm Kai, ang bagong moderator ng channel ng Miba Alicia Talks. So, alright, mga minamahal. Pag-usapan natin dahil medyo parang hindi ata na pag-aralan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang assignment. Hoy, sa mga nagsasabi dyan na nasaan na yung pera sa flood control, binabash niyo yung presidente. Abay, kitang-kita naman pala eh. Kaya pala nagkaroon ng madaming mga mamahaling sasakyan. Eh, sa panahon pa pala ni Tatay Diggs. 'Di ba? Kaya wag kayong 2016. Kaya wag kayong react diyan. Kasalanan 'to ng mga DDS. So, alright, mga minamahal, ito. Pag-usapan natin. Sabi dito, dapat pala hindi nagtanong, no? Si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga nabuking tuloy. Dapat. yun yung problema kasi. Parang lumalabas din sa sariling nila eh. Nauhuli ang isda sa bunganga. Sa bunganga din nila eh. Oo nga eh. Di ba dapat, muna? Kung iisipin mo, di ba? Parang nadulas. Kaya nga parang ang nangyari nito, talaga yung amo ko nito, matatamaan yung amo ko nito, lagot tayo nito, sapul tayo nito, tapos biglang liko, no? Biglang liko ng mga katanungan, no? Ganun Make sure of your answers. Oo, ganun katindi itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. So ngayon, okay, sige, basahin natin. Kanina pa yung nakalagay dyan, ha? Sabi dito, ikaw na magbasa. Sabi ni Bato, kailang kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Sabi naman ni Diskaya, siguro mga 2016 onwards. Sabi naman ni Bato, please make sure of your answer. Sabi naman ni Diskaya, yes po, 2016 onwards po. So parang coincidence? ito yung nakakatawa 2016? kasi. Oo, ito kasi yung nakakatawa. Sinabi ni Bato, diniin niya, sabi niya, please make sure of your answer. Oo, parang may pagbabanta pa eh. Pag di, papasight and contempt kita. Ngayon, sabi ni Diskaya, loud and proud. Yes po, 2016 onward po. Okay na yan. Siyempre, di ba, biglang tameme si Bato. Bigla siyang mapapaisip na, na-fuck up ako dito. Medyo, mali itong tanong na ginawa ko. Parang ang daming pumasok sa isip nun ni Bato, parang, gumagano na lang siya. Hindi niya alam, parang tawag dito, parang nagpapanik na, ano ba yung gagawin ko? Madadama yung amo ko nito. Oy, by the way, sige lang, hukayin niyo pa ng hukayin. Oo, hanggang mapunta kay Digong. Para mas madaming maikaso kay Duterte. Alam niyo, naalala ko talaga, hawakan mo nga muna. Naalala ko talaga itong si Jimmy Bundok. Naalala ko lang. Sabi ba naman niya? add-ons yung kay Jimmy Bundok. Oo, naalala ko Ganito kasi katalino yung mga DDS. Sabi ba naman ni Jimmy Bundok, ang pagnanakaw daw ng flood control funds ay against humanity, saklaw daw yun ng ISIS. Hindi mo alam kung bluff niya yan o talaga yun yung idea niya, 'di ba? Natatawa natin lang alam. ako. ICC, tas flood control. Oy, Jimmy, bumalik ka sa grade 1. Anyway, sige, pag-usapan natin tong si Diskaya. Alam mo ba yung build ni former President Duterte? Pero ano yung nangyari sa kanyang build? Ano nangyari sa kanyang build? Yung tulay sa Isabela, Cagayan, nag-collapse. Grabe, no? Tapos makikita natin sa anak ng mga kongresista, yung build, nasa bag. Ibang build naman yata yung tinutukoy mo eh. Nasa kotse. Iba yung natayo. Ibang build ata yung ginawa. Anyway, sige. Ito, pag-usapan natin. Ni-launch ni former President Duterte, diba? Itong build program na to.
Actually, nung una, medyo parang, ay, ang sarap pakinggan, no? Build, build, build. Pero eventually, nung ginagawa na yung build, build, build na yan, yung mga highways, ganyan, parang may napansin tayo. Ang lalaki ng budget, pero substandard yung mga materials na kanilang ginagamit. Lalo pa, nung pumasok sa eksena, itong Diskaya companies. Gaano kadami yung kanilang yung kanilang company? Gaano kadami? At least ilan? Mga siyam? Yeah, 9. So ano-ano ba yung 9 na mga nalilink dito sa Diskaya company? Dami, no? O, kabilang ang Alpha Omega, Alpha Omega, St. Timothy, St. Gerard, St. St. Matthew, Elite, Great Pacific, YPR, Amethyst Horizon, and Waymaker. Yan. Yan yung mga company ng Diskaya firm na talagang pumapaldo. Kaya nga Paldo talaga eh. Ang dami ba naman na kuwang proyekto, no? Sa ano nila, sa firm nila. kaya nga napabili ng kotse dahil lang sa payong eh. Paldo eh. Grabe. Habang nung yung mga Pilipino, Diba? hirap na hirap, Uy, oo. 'di ba? Grabe. Naawa ko talaga mga minawa. Kasi alam naman natin pag ba, apektado diyan yung yung trabaho mo, yung transportation, 'di ba? Kumbaga maraming yung ekonomiya, syempre, Oo. sarado yung mga tindahan kasi baha, 'di ba? Oo. Tsaka walang gaanong bibili kasi yung mga tao nasa bahay lang. Oo. Yung kasi, yung pinakapangit kasi dito, nung panahon ni former President Duterte, nagkaroon na din ng investigation. Mm. Pero parang walang walang narating. Walang nakasuhan. Oo, si Mark tahimik lang. Literal natahimik lang talaga, di nagsalita. Si Mark, tahimik lang. Sumisigaw ang kanyang gawa. Oo, sumigaw nga, nasira nga eh. Di ba? So, noong 2016, St. Gerard, yan po yung sa Cagayan ata to, tapos sa Iloilo. Iloilo. Oo, yung flood control nila, palpak din. Yung Timothy. Yung St. Timothy naman, 2019 na siya. 'Di ba? Sila yung From sa Marilao River sa project sa Bulacan. Tapos nung 2020 Alpha Omega. Actually yung ginagawa nila, pabago-bago lang sila ng pangalan. Oo, tapos apply sa bidding, tapos kaya nananalo. nagtataka ako si St. Gerard, St. Timothy, di ba parang Oo, kumbaga sa madaling sabi, billions flow, 'di ba? Sa firm ng mga Diskaya. Pero pagkaulan, baha agad. Walang napupuntahan nga ang pera ng mamamayang Pilipino. Parang yung naging ligasiya lang nila is yung kotse. abo ko doon Yung kotse. Ano pa? Bag. Bag. Diba? Paka-expensive ng mga gamit nila. Oo. Yun yung na-build, hindi yung Oo. flood control project. Yun ata yung totoo nilang Yan. build. Naku po, lagot kayo. So ngayon, sa nangyayaring investigation, well, let's see. Sana maungasan itong si Marcoleta. Feeling ko magagalit yan, mag-rar. Magagalit yung lolo ng bayan kasi mauungasan siya. Di ba? Ano yung masasabi mo sa independent body na magkakaroon din ng investigation dito sa flood control maliban sa Senate Blue Ribbon Committee? Ano masasabi mo doon? Wala namang problema doon as long na yung pakay ng nila ng investigation is para naman sa transparency, 'di ba? Para makita natin kung yung pag-iimbestiga ba patas at 'di ba? Patas, pareho, Tama. 'di ba? And syempre, doon din natin malalaman kung sino yung mga walang sinasanto dyan. Walang sinasanto. Oo, kahit senador, kaman, Senador ka man, 'di ba? oo, congressman kaman. Kongresista. Kasi parang ang nangyayari kasi dito lang sila nag-focus sa mga district engineer eh. Diba? Sa mga kontrakto. DE. Oo. Sa DE lang sila nag-focus. Dapat pag-focusan nyo din, ano yung sabi ni Karen Davila, para naman tayo naglolokohan dito. Dapat sana lahat
'Di ba? Kasi sila yung nagiging source of corruption eh, yung mga kongresista. Yun yung pangalanan, hindi yung pagtripan ninyo. Kumbaga, sanga-sanga kasi yan, di ba? Oo. Maraming ano Kumbaga yan. sa war on drugs, bakit yung mga bakit yung mga sanga lang yung tinitegi ninyo? Dapat yung ugat, 'di ba? Yun Kumpleto yan. Kumbaga, kumpleto. dapat himayin, di ba? Sa madaling salita. Yeah, probably. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again. Paalam na ako. Pengi ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget, To subscribe. click the notification Notification bell bell. for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan. Bye-bye.